tila hindi nga kinaya ni VP Sara nang mapanood na nililitis ang amang si Rodrigo Duterte. Ayon sa alkalde, ginawa lang daw ni Digong ang sa alam nitong makakabuti sa bayan noong nanunungkulan pa ito bilang presidente. Alam naman daw ng nakararami na maraming mabuting nagawa ni President Duterte para sa mamamayang Pilipino. Narito panoorin kung paano pinaghandaan ng mga maka-Duterte ang paglilitis kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Natapos po ang unang araw ng confirmation of charges ni Tatay Digong kahapon. No? At bago magsimula ang day 2, 30 minutes from now ang ating live feed, balikan natin ang mga pangyayari kahapon. Ulitin po natin na ang confirmation of charges ay katumbas ng preliminary investigation sa Pilipinas. Ngayon pa lamang po titignan ng mga maestrado ng tinatawag na pre-trial chamber na ICC kung merong sapat na ebidensya para magpatuloy sa paglilitis ang kaso ni Tatay Digong. Ang hinahanap po nila ay substantial evidence. No? Ang substantial evidence po ay hindi proof beyond reasonable doubt. Ito po ay yung likelihood nga na merong sapat-sapat na ebidensya na nagpapakita na merong krimen na nangyari at si Tatay Digong nga ang nasa likod ng krimen. Dalawa po ang nangyari kahapon. Ang una po ay yung mga opening statements ng prosecution, ng mga abogado ng biktima at ng depensa. Pagdating po sa opening statements, yung Deputy Prosecutor Naipo ang nagbigay ng overview kung anong ebidensya na ilalatag nila laban kay Tatay Digong. 3 counts of crimes against humanity involving 79 deaths ang ilalatag ng prosecution. Sabi nila, itong crimes against humanity nito ay mahahati sa 3. No? Yung mga patayan na binibintang sa DDS na di umano ay kontrolado ni Tatay Digong. Pangalawa, yung mga high-value targets di umano no? Na nangyari nung kauna-unahang pagkakataon na naging presidente si Tatay Digong. At ang pangatlo ay yung mga Operation Tukhang, yung mga barangay clearing operations. No? Now, sinasabi nila na merong 19 deaths ang mapapatunayan nila dyan sa DDS, merong 14 deaths pagdating sa high-value targets at merong 43 deaths. No? So, mapapansin ninyo na bagamat ang sinasabi nila ay 30,000 ang mga namatay dito sa drug war, 70 plus lang po ang kanilang papatunayan. At sa kanila, representative sample na raw po yan para mapakita yung pagiging wide scale ng patayan sa panahon ni Tatay Digong na may kinalaman dito sa drug war. Now, ang sabi nila, ang pananagutan daw ni Tatay Digong ay dahil siya ang nagpasimuno ng DDS, siya nag-order ng patayan at siya ang nagbigay ng instrumento para magawa ang patayan, siya nagbigay ng pabuya at siya rin daw ang nagbigay ng garantiya na kung susundin ang mga pag-uutos nila ay hindi mananagot ang mga taong pumapatay. Ngayon, ang pangunahing ebidensya na ginagamit ng prosecution, ang mga salita ni Tatay Digong bago magkampanya na sinasabi niya na talagang lilinisin niya at lalabanan niya ang mga nangangalakal ng pinagbabawal na droga to the point na sinasabi niya nung kampanya na papatayin niya itong mga taong ito. Pagkatapos diyan, sabi ng prosecution ay nung siya nga ay nahalal, ginawa nga niya ang kanyang pinangako at ginawa niya kung ano yung ginagawa ng Davao Death Squad, ginawa niya on a nationwide basis. Now, ang abogado naman po ng mga biktima ay nagsabi na sila ngayon, bagamat sila ay naging biktima na at namatay ang kanilang mga mahal sa buhay, karamihan ay mga tinatawag nilang bread earners, sila daw po ngayon ay humaharap sa banta sa kanilang buhay, sa takot, at ang importante ay ma-confirm ang charges at sa ganun, maikwento nila ang kanilang mga karanasan at mabigyan sila ng katarungan. Ang abogado naman ni Tatay Digong, ako naman po umaamin, maganda ang kanyang opening statements, bagamat meron kaming mga hindi pinagkakasunduan nung dati, at sabi na niya, ang kanyang inilarawan ay kung sino talaga si Tatay Digong. Siya ay talagang phenomena. At ang sabi nga niya ay talaga namang si Tatay Digong ay talagang he walks his talk. Kung ano pinangako, i-deliver. Pinangako niya na itataguyod ang batas at lalabanan ang kriminalidad. At yan ang ginawa niya sa kanyang termino bilang isang mayor at bilang isang presidente ng Pilipinas. Sinabi rin niya na dahil nga dito sa pagtupad ng pangako niya na itataguyod ang batas, walang talo sa eleksyon si Tatay Digong bilang mayor at bilang presidente ng Pilipinas. At sinabi nga po niya na bagamat maraming mga binigkas na salita si Tatay Digong na parabagang nagsasabi
na gusto niyang patayin ang mga drug lords at mga nanunulak ng droga, yan po ay political speech na ang intensyon ay manakot para lamang sumunod sa batas ang mga tao at walang intensyon na pumatay. Now, matapos po ang mga opening statements, no, ay nagsimula na ng submission on the merits ang prosecution. No? At ang nagpresenta ng ebidensya ay yung senior trial lawyer na ang una niyang pinakita ay yung ebidensya na meron sila laban kay Tatay Digong na siya daw ang bumuo, siya mismo ang DDS at ang patayan ay personally approved muna ni Tatay Digong at siya nagbibigay ng armas para ma-implement ang pagpatay pati na yung mga pabuya sa mga miyembro ng DDS. Now, ang sabi nung prosecution doon sa submission nila on count 1 of crimes against humanity sa DDS, ang ginamit nilang ebidensya ay yung mga pananalita ni Tatay Digong sa loob at sa labas ng Kongreso. Bago mag-eleksyon, nung siya'y nangangampanya, matapos ang eleksyon, at yung mga testimonya nga niya sa Senado at sa Kamara de Representante na nagpapakita na siya mismo ang bumuo ng DDS at siya mismo daw ang DDS. No? At yung mga pag-amin ni Tatay Digong na talagang siya'y papatay para sa kanyang bansang Pilipinas dahil hindi niya papayagan na masira ng mga nagtutulak na pinagbabawal na droga ang kanyang bansa at talagang puprotektahan niya ang karapatan ng mga mamamayang Pilipino na mambuhay ng mapayapa at labas doon nga sa danyos o dangers ng mga pinagbabawal na droga. Now, bukod pa doon sa mga videos kung saan di umano sinasabi ni Tatay Digong na siya nga talaga ang DDS at siya talagang nag-utos na pumatay ang DDS, ang sabi rin ng prosecution ay lahat po ng mga taong pinapatay ng DDS kinakailangan aprubahan mismo ni Tatay Digong. Ang sabi nila ay meron daw silang mga ebidensya, mga testimonya ng mga dating DDS na magpapatunay na talagang nag-uutos at bibigay na utos kung sino ang tatargetin ay si Tatay Digong. At ang sabi nga ng prosecution, sang-ayon daw sa mga testigo, walang kahit sino na pwedeng patayin na walang personal na approval ni Tatay Digong. No? At ang pabuya ay binibigay ni Tatay Digong at nagpakita pa sila ng isang video na kung saan review ni Tatay Digong ang pagpatay doon sa mga nagtutulak ng droga di umano sa Agdao Market. No? At doon ay sabi nila na yan po ay patunay na talagang ang operasyon ng DDS ay personal na pinamumunuan ni Tatay Digong. Well, yan naman po ay panimula lamang. Ano naman po ang take natin? Well, ang tingin ko po, ang isang importanteng bagay na kulang sa presentasyon ng prosecution, ng biktima, pati na ang abogado ni Tatay Digong, ay yung pinaka-importanting elemento pagdating sa crimes against humanity. Isa po ako doon sa nagtulak na ng Rome Statute at nagtulak para magkaroon ng Philippine IHL law noong mga panahon na hindi nga po tayo miyembro ng IHL. At doon sa aking mga trainings para sa mga piskal para maglitis nga sa ilalim ng IHL, ang sabi ng piskal, kung merong sapat na ebidensya para sa murder, ang gagamitin namin ay murder dahil kinakailangan mo lang mga pruwebahan yung elemento ng pagpatay. Hindi mo na kinakailangan pruwebahan yung pinakamahirap na elemento sa crimes against humanity na tinatawag nating mens rea. Ano ba yung tinatawag nating mens rea? Ang mens rea ay yung intent, yung mental intent na ikaw ay papatay either dahil nga sa isang systematic o malawakang pamamaraan ng sibilyan dahil sila ay sibilyan at alam ng pumapatay na siya ay sibilyan. Ang sabi nga ng aking kapatid na si Maharlika, para maintindihan natin itong elementong ito, yung mens rea na tinatawag, kinakailangan patunayan na ginurgor ang mga biktima dahil sila ay mga sibilyan at dahil sila nga ay mga sibilyan. May pagkakaalam na inosenteng sibilyan sila. Ang hindi ko nakita sa presentasyon ng lahat ay itong elementong ito. Sabihin na natin na meron silang ebidensya na si Tatay Digong ang nag-utos na pagpatay. Ang tanong, hindi yan sapat para sa crimes against humanity. Kinakailangan ipakita nila na si Tatay Digong ay nag-order na patayin ang mga biktima dahil sila ay inosenteng sibilyan at alam niya na inosenteng sibilyan yan. Pero nakita naman natin na yung mga patayan na di umano ay in-order ni Tatay Digong ay dahil ito ay mga kriminal at ito ay kabahagi ng isang legitimate na government action laban sa pinagbabawal na droga.
Ay nako, habang nangyayari ang paglilitis nga dito sa ating Tatay Digong, ayun, nagkakagulo dun sa Mexico dahil merong pinatay ang militar sa Mexico na isang high-value target na nangangalakal na pinagbabawal na droga at para bagang merong civil war na doon sa lugar kung saan nangyari yan. So sa tingin ko, walang pagkakaiba yung patayan na nangyari dito sa Pilipinas dahil yung paggamit ng dahas laban sa mga kriminal na nagkakalat ng pinagbabawal na droga na sabi nga ni Nicholas Kaufman ay isang malaking banta sa Pilipinas dahil kabahagi na tayo ng worldwide supply chain ng mga pinagbabawal na droga. No? Nagmumula sa Latin America at intended for China at meron din mga droga na nanggagaling sa China na intended din for Latin America. No? So kung hindi gumalaw si Tatay Digong ay talagang posible yung kinatatakutan ni Tatay Digong na gaya ng maraming mga bansa sa Latin America, tayo ay naging isang narco-state na. So yan ang elemento na sa tingin ko, lahat ng partido ay hindi pa napopruebahan. Hindi ko nakita doon sa presentasyon ng Deputy Prosecutor kung paano nila papatunayan na alam ni Tatay Digong na di umano yung mga pinag-uutos niyang patayan ay laban sa sibilyan dahil lamang sila ay sibilyan. Kung totoo na merong pinag-utos si Tatay Digong at hindi pa po yan napapatunayan ng patayin, hindi naman nila mapapatunayan na ang dahilan kung bakit pinapatay ni Tatay Digong yon ay dahil sila ay inosenteng sibilyan. Natural. Kung merong order na gumamit ng dahas, ito ay dapat para sa unang-una, labanan yung banta sa buhay ng isang alagad ng batas. At pangalawa, yan ay proportional or tugma doon sa banta na nanggagaling doon sa naging biktima ng patayan. Hindi naman po pinagbabawal sa kapulisan na gumamit ng dahas. Hindi po pinagbabawal sa kapulisan na pumatay. Basta merong necessity at merong proportionality. So wala doon sa oral arguments, sa opening statements na nagpakita kung nasaan yung elemento ng crime against humanity na it is directed against civilian populations and with the knowledge that it was in fact directed against civilian populations. Now, the fact na ang abogado ni Tatay Digong ay hindi masyado linabas yung issue na yan ay naiintindihan ko. Kasi sa confirmation of charges, ang prosecution naman talaga ang merong obligasyon na patunayan na merong sapat na ebidensya na para magpatuloy sa paglilitis ang kaso. Ibig sabihin, talaga namang prosecution dapat ang magpresenta ng ebidensya na ang patayan ay dahil ito ay tinatarget ang mga inosenteng na mga sibilyan at nalalaman nila na ang biktima ay talaga mga inosenteng sibilyan. So hindi po yan obligasyon ng depensa. Obligasyon po yan ng prosecutor at pag hindi nila napatunayan nga yung elementong yan, ay hindi dapat magtuloy sa paglilitis ang kaso ni Tatay Digong. So anyway, today, inaasahan natin magpapatuloy po ang presentasyon ng ebidensya ng prosecution. Dahil tatlo nga pong counts of crimes against humanity ang papatunayan nila, ang unang binigyan nilang ebidensya ay dun sa patayan ng DDS at ulitin ko po ang kanilang teorya at ang initial na ebidensya pinakita nila ay si Tatay Digong ang bumuo ng DDS, siya nagko-control sa mga aktibidades ng DDS, siya namimili kung sino magiging biktima ng DDS, siya nagbibigay ng pabuya at ng armas para nga ma-implement ang patayan. No? Pero yun nga po, no? Sabihin na nating tama lahat ng sinasabi nila, yan po ay crime only of murder, hindi po yan crime of crimes against humanity. At syempre, dito sa puntong ito, ang tinitingnan lamang ay kung merong substantial evidence para tumuloy sa paglilitis. So inaasahan natin na baka magpresenta rin sila ng aktual na mga ebidensya or mga testimonya ng testigo para ipatunay yung mga sinasabi nila. Siguro po ngayon, magpipresenta sila ng ebidensya ng isang di umano ay dating DDS na magsasabi kung paano mag-operate ang DDS at yung ipinakitang organizational chart ng DDS kung saan nasa taas ng DDS si Tatay Digong. O nga pala po, no, linabas na ng prosecution yung mga co-perpetrators na kasama si Senator Bongo, si Senator Bato, si Chief Albayalde, si Director Giran at iba pang mga PNP chiefs. Inaasahan po natin na meron na yung warrant of arrest na naka-issue laban sa kanila. Kaya lang po hindi yan nasisiwalat sa publiko ay nagkaroon ng pulisya ang ICC mismo na kinakailangan confidential ang service of warrants of arrest. No? Pero alam na po yan ng Pilipinas. At sa tingin ko nga, nag-aantay lang ng tamang panahon ang
DOJ at ang PNP para arestuhin at padala na naman sila sa dahig dahil tinatansya din nila kung paano magdedesisyon ng Korte Suprema doon sa mga kasong sinampa natin para madeklara na illegal nga yung pangingindap kay Tatay Digong at sapilit ang pagdadala sa kanya sa dahig. So ngayon, bukod doon sa mga testigo na inaasahan nating ipipresenta ng prosecution para patunayan yung count 1, yung patayan sa pamamagitan ng DDS na di umano ay binuo at pinamunuan at inoorderan ni Tatay Digong, inaasahan din natin na baka magpresenta na sila ng summation ng kanilang ebidensya para sa count 2 and 3. Count 2 nga yung mga high-value targets nung unang panahon kung kailan naging presidente si Tatay Digong, kung saan di umano, sabi ng prosecution, tinupad ni Tatay Digong yung kanyang pangako na kung paano niya linabanan ang mga nagtutulak na pinagbabawal na droga sa Davao ay implement niya on a nationwide basis. At yung pangatlo nga ay yung mga village saturation drives, yung Operation Tokhang, kung saan pinakamaraming biktima ang sinasabi nilang meron silang ebidensya. 43 ang sinasabi nilang biktima pagdating dun sa Operation Tokhang. Now, hindi natin inaasahan na ngayon magpipresenta ng ebidensya ang depensa dahil kinakailangan munang magpresenta ng ebidensya at tapusin yung summary of evidence ng prosecution. Hindi po nila ipipresenta ang lahat ng kanilang mga testigo at lahat ng kanilang ebidensya dahil kinakailangan lamang ay sampling. Sampling or kumbaga sample ng ebidensya nila para mapatunayan na sapat-sapat naman ang ebidensya para magtuloy sa paglilitis. Ang inaasahan po natin siguro po sa yung last 2 days, Thursday and Friday, yan po ang pagkakataon ni Tatay Digong na magsampa o magpresenta ng kanyang ebidensya na hindi sapat ang ebidensya ng prosecution. Pero anong tingin ko? Well, ang tingin ko, ang napruebahan so far ng prosecution ay may mga pananalita na binitawan si Tatay Digong na talagang siya ay papatay doon sa mga nagtutulak ng droga. Now, sinasabi nila na illegal ito dahil nga meron talagang right to due process, kailangan madinig muna ang mga biktima bago sila patawan ng parusa. Ang tanong, sino-sino naman ang mga testigong lalantad para sabihin yan? Alam naman natin na yung mga testigong lumantad na ay mga sinungaling. At napatunayan ng nagsinungaling nung minsan ay sila'y nagbigay ng testimonya under oath sa Senado. Isa na po dyan si Matubato na talagang pinakulong ng Senado dahil siya ay sinungaling. So, sino sila? Unfortunately, pagdating po dito sa confirmation of charges, yung kredibilidad ng testigo ay hindi muna masyado papansinin dahil ang desisyon naman ay meron bang sapat na ebidensya para magpatuloy lamang sa full-blown trial. So, hindi pa natin mapupulbos ang kanilang kredibilidad ng tuluyan dahil yung pagpupulbos ng kanilang kredibilidad para hindi paniwalaan ng hukuman, yan po ay nakareserba para sa trial proper. So anong tingin ko? Well, sabihin na natin napatunayan nila na nagbanta at nagsabi si Tatay Digong na papatayin niya ang mga nasa likod ng pagtutulak na droga bilang isang mayor ng Davao, bilang isang kandidato at bilang isang presidente. Ang tanong, sapat na ba yan para siya ay magkaroon ng criminal liability? No? Alam nyo naman, sa ating batas sa karapatang pantao, talagang binibigyan ng proteksyon ang kalayaan ng malayang pananalita. So hindi sapat ang mga salita. Kinakailangan ipakita rin yung intensyon na talagang gagawin niya yan. Sa kada sinabi ni Tatay Digong na papatayin ko sila, meron ding mensahe si Tatay Digong sa mga kapulisan. Mensahe na ako mismo ay nagpaulit-ulit habang ako ay naninilbihang bilang tagapagsalita. Na ang talagang warning ni Tatay Digong sa mga kapulisan, sagot ko kayo kung tama ang ginagawa niyo sa inyong trabaho at you're on your own kung hindi naman kayo susunod sa batas at iba pang mga guidelines sa mga police operations. Kung ganong kadaming beses niya sinabi na papatay siya, ganong kadaming beses na sinabi niya na mga kapulisan, sagot ko kayo kung tama ang inyong gawain. So sa tingin ko, hindi sapat yung pinatunayan nilang mga binigkas na salita dahil nga sa ating sistema at sa ating karapatang pantao, merong kalayang pananalita. Ang importante, ipakita yung intensyon na talagang pumatay, unang-una, at pangalawa, ipakita na dahil sa mga salita, meron nga talagang mga ipinatay. Meron ng desididong kaso kasi doon sa Rwanda Tribunal, no, involving a radio station
na ang ginagawa nila, binobroadcast nila kung nasan yung mga Hutus na dapat ma-rape at talaga namang abusuhin ng mga Tutsis, no? At ay naanunsyo nila kung saan yung mga lokasyon at doon nga nila lulusubin at papatayin yung mga pobreng mga biktima, no? At ito ay kaso ng genocide. Doon sa pagkakataon na yon, sabi nga ng hukuman, may pananagutan talaga yung radio station dahil ipinakita nila na dahil sa mga salitang sinabi ng radio station, nagkaroon ng reaction at nagkaroon ng resulta at ang resulta nga ay genocide. Kinakailangan ipakita nila ang mga pananalita ni Tatay Digong ay merong intensyon na pumatay, na merong umakto dahil sa salita at merong ngang pumatay dahil sa mga salita bago maparusahan ang mga salita na sinasabi ng isang tao. Yan po ay talagang ang tamang standard kapag ang pananagutan ay nakabase lamang sa mga salita. So ngayong araw, titignan po natin kung talagang mapapatunayan ng prosecution yung intensyon na pumatay, bagamat hindi ma-deny ang mga salitang binigkas si Tatay Digong, at ang pinaka-importante, yung elemento ng mens rea, yung intensyon na patayin ang biktima dahil sila ay inosenteng mga sibilyan at alam niya na sila ay inosenteng sibilyan. Sa tingin ko po, imposibleng mapatunayan yan. Dahil ang Tatay Digong naman ay talaga naman ang track record niya ay isang abogado, isang piskal. Bakit naman siya papatay ng inosenteng sibilyan na walang dahilan? Kung meron mang namatay, yan nga po ay kabahagi na isang aksyon ng gobyerno na kinikilala na talagang obligasyon ng gobyerno. Pangalagaan ang peace and order, labanan ang kriminalidad, at kung meron mang mamamatay, ay kinakailangan magkaroon ng proportionality at saka ng necessity, no? Pero hindi po yan dahilan para mapruebahan ng crimes against humanity. Pwede sigurong murder, pero dapat ipakita talaga nila na ang nag-utos ay si Tatay Digong beyond proof of reasonable doubt. And pagdating po kasi sa murder, hindi po pwede na sample-sample evidence lang. Kinakailangan kada murder mapatunayan using evidence of proof beyond reasonable doubt. So alam ko po maraming mag-aabang sa pangalawang araw ng paglilitis ni Tatay Digong. As usual po, we will cover the ICC proceedings live. Kasama ko pa po si Palangga Maharlika. At inaasahan po natin na habang nagkakaroon ng balitaktakan sa hukuman, kung may mga bagay-bagay na dapat maintindihan ng ating kababayan, ay tayo po ay magkukomentaryo. Kaya nga po pinili natin na maging nasa labas na ng hukuman nang sa ganon, magkaroon tayo ng pagkakataon na linawin at ipaintindi sa ating mga nanonood ang halaga ng mga pangyayari sa hukuman. Inaasahan po natin na gaya na nangyari kahapon, magkakaroon po ng break ng 11 o'clock. So sa 11 o'clock, magkakaroon po kami ng full-blown discussion doon sa mga nangyari. At inaasahan natin na matapos po ang pagdinig ng alas 2 o alas 3, magkakaroon din tayo ng pagkakataon para i-assess kung ano yung mga sinabi ng mga testigo, ano sinabi ng mga abogado, at kung anong magiging impact nito doon nga sa issue na mayroon bang sapat na ebidensya para magpatuloy ang paglilitis laban kay Tatay Digong. Sabahan niyo po kami, pasensya na po kayo, no? Gusto ko man basahin sana ang mga komento ninyo. Ito po, ang bilis-bilis po ng mga komento, no? Pero mamaya po susubukan po natin isa-isahin yan at ay naku, meron po dito mga nagsasabi ng mga napakaganda mga bagay. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtiwala at sa inyong patuloy na pagtangkilik. So ang oras po ngayon ay 10:24. Inaasahan po namin na in 6 minutes time, we can go live para po sa proceeding sa ICC. So meanwhile, ako po ipanandili ang magpapaalam. Ito po ang recap ng day 1 sa paglilitis ni Tatay Digong at in 6 minutes time, nagsimula na po ang proceeding sa hukuman. Pero ang dahilan po kaya meron silang 30-minute delay para tanggalin nila yung mga bagay-bagay na sa tingin nila hindi dapat isinasa publiko o yun po yung tinatawag na redacted. No? At kahapon nga po, may mga dalawang sinabi si Kaufman na redact, no? Yung mga pagkakataon na biglang nawala sa screen yung live telecast. No? Posible pong mangyari pa rin yan, lalong-lalo na kung sila ay magpipresenta na aktual ng mga testigo. Kahapon din po, kinilala, binasa ang mga pangalan ng mga Pilipinong abogado na naroroon sa hukuman, pero nakita po natin na nagmamasid lang ang mga abogado
doon sa hukuman at hindi po sila kasapi mismo sa trial dahil hindi pa po kinikilala ang kanilang official entry of appearance as counsels for Tatay Digong. Pero sana po, dahil sila naman po ipinakilala as lawyers ni Tatay Digong, ang inaasahan ko sana at least magbigyan sila ng pagkakataon na magkaroon ng magkaroon ng konsultasyon kay Tatay Digong dahil yan po ay hindi nangyayari mula nang kinidnap nila si Tatay Digong, halos 1 taon na ang nakakalipas. So maya-maya lang po, we will be going live and we will be annotating para maintindihan ninyo ang mga pangyayari sa loob ng ICC. Sa ngayon po, ito po ang inyong Spoksang Bayan with a recap of day 1 sa paglilitis ni Tatay Digong. Abangan niyo po ang live coverage natin, ilang minuto na lang po yan. Maraming salamat po. See you later. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang araw po sa inyong lahat. No? Ito po ang kauna-unahang live coverage natin sa paglilitis si Tatay Digong dito sa International Criminal Court. Ngayong araw po ito, magsisimula ang tinatawag na confirmation of charges. Ito po ay hindi pa kabahagi talaga ng paglilitis dahil ito po ay katumbas lamang ng preliminary investigation dito po sa sistema natin sa Pilipinas. Ang hahanapin pa lang po ng mga Western Pretrial Chamber, meron bang sapat na ebidensya, meron bang probable cause para magpatuloy sa paglilitis. Ang probable cause po, kapareho rin po ang definition sa ICC sa definition natin sa Pilipinas. Meron bang nangyaring krimen at posible ba na nasasakdal na si Tatay Digong ang nasa likod ng mga krimen na ito? Now, ang sistema po sa ICC ay magpipresenta ng summation or summary of evidence ang parehong panig kasama ng mga abogado ng biktima. At matapos yan ay pwede sila magpresenta ng sample testimonial evidence para ipakita yung lakas ng kaso nila para malaman at ipakita na meron talagang probable cause. Ang malungkot po, ang iba po ang sistema kasi sa ICC. Ang sistema sa ICC, mababaw lang po yung ebidensya na hinihingi para magkaroon ng warrant of arrest. So, ito po yung good grounds lamang. Pero ang layunin ng Rome Statute naman po ng International Criminal Court, binabalanse po ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng interim release sa mga nasasakdal. Ang mga track record po ng mga naunang international tribunals, lalong-lalo na yung International Tribunal for the Former Yugoslavia, ay halos sa kalahati. Parang 70% ng mga naakusado ay nabibigyan ng interim release. Pero dito po sa ICC, kabaliktaran, dadalawa lang po nabigyan ng interim release sa mga kasong linilitis nila. Sa tingin ko po, hindi po makatarungan yan. Kasi nakita nyo naman, 1 taon nang nakakulong si Tatay Digong. Ngayon pa lang didinggin ang issue na meron bang sapat na ebidensya para magpatuloy sa paglilitis. And meanwhile, bakit nakakulong na si Tatay Digong? Now, ngayon po, dapat ipakita ng prosecution na mayroong sapat na ebidensya para litisin si Tatay Digong para sa 3 counts ng crimes against humanity. Ano ba yung tinatawag na crimes against humanity? Ito po isang krimen sa larangan ng international law na nagpapataw ng parusa sa kahit sino na gumagamit ng systematic or widespread attack against civilian populations knowing it was being directed against civilian population. Dapat po mayroong siste o malawakang pag-atake sa sibilyan na alam nung taong umaatake na ang inaatake nila ay sibilyan at dahil sila ay sibilyan. Hindi po sapat na ipatunayan ang mga patayan. Ang importante po ay pinatay sila dahil sila ay mga sibilyan. Yan po talaga ang dapat patunayan ng prosecution at least kung merong probable cause. At napakahirap po yan patunayan dahil ang drug war naman po, hindi naman po yan pagtatarget ng mga inosenteng sibilyan. Yan po isang lehitimong gawain ng gobyerno na labanan talaga ang mga nasa likod ng pinagbabawal ng droga at sa katunayan dito sa Vienna, Austria, nakabase yung United Nations na agency para labanan nga ang mga nagpapakalat ng pinagbabawal ng droga. So, bagamat ang crimes against humanity ay talagang pinapatawan ng parusa, ito ay dahil tumatarget ang sibilyan dahil sila ay sibilyan. So hindi ko po alam kung anong ebidensya ang ipipresenta ng prosecution ngayon para ipakita na yung pananarget o yung mga namatay sa drug war ay pinatay dahil sila ay mga sibilyan at hindi dahil sila ay involved sa pangangalakal ng droga o di naman kaya laban sa pulis. Ngayon po, inaasahan natin na yung 2 unang araw ay puro balitatakan po yan. At sa susunod na 2 araw, sa Thursday at sa Friday, baka magpresenta ng sample evidence yung parehong panig. Now, ang Tatay Digong po ay hindi po
sisipot sa pagdinig. In fact, sinabi niya na hindi na niya susundan man lang even by remote yung mga paglilitis dahil siya ay nakahanap na ng kapayapaan sa loob ng kanyang selda at alam niya na maski siya ay kinidnap at ang kanyang katawan ay naririto sa dahig, ay ang kanyang puso at damdamin ay kasama ng sambayan ng Pilipino. Nakakahabag po talaga yung habilin ni Tatay Digong na hindi nila mapapagkait sa kanya na yung kanyang puso at damdamin ay kasama ng sambayan ng Pilipino kahit siya ngayon ay nasa dahig. So ibig sabihin, ang Tatay Digong po nagdesisyon na hindi na aktibong sumapi sa mga pangyayari dito sa dahig dahil naniniwala siya na unang-una, wala naman talagang jurisdiksyon ang hukuman. Walang jurisdiksyon ng hukuman dahil ang sinasabi nga natin ay dahil voluntaryo po ang pagiging miyembro ng ICC, voluntaryo rin na po pwedeng umalis ang mga miyembro ng ICC. At kung ang ICC ay nais na magpatuloy ng kaso laban sa isang bansa na umalis na, kinakailangan gawin nila ito sa loob lamang ng 1 taon matapos magdeposito ng instrument of withdrawal. Pero nangyari po kay Tatay Digong, alam natin na nag-antay pa ng 2 taon matapos na madeposito ang instrument of ratification bago sila humingi ng abiso na magpatuloy sa preliminary investigation. Ngayon, ang crucial po talaga rito, sabi ng Rome Statute, ay kinakailangan i-invoke ang jurisdiction ng hukuman sa loob ng 1 taon. Ang sinasabi po ng prosecution at sinang-ayunan naman ng pre-trial chamber na yung tinatawag ng preliminary examination kung saan tanging prosecution lamang ang kumakalap ng ebidensya from all sources, pati po media sources na hindi naman tinatanggap sa hukuman, ay ikukonsidera para malaman kung sila nga ay hihingi ng abiso para tumuloy sa preliminary investigation. At yung abiso sa hukuman, ang kauna-unang pagkakataon na magkakaroon talaga ng contact yung kaso sa hukuman. Ang sinasabi naman ng Tatay Digong, at ako na po sumasang-ayon dito, na yung 1 taon ay dapat i-reckon from the time na humingi ng abiso para mag-preliminary investigation kasi yun nga yung kauna-unang pagkakataon na merong involvement ang hukuman mismo sa kaso ng kahit sino. Ang sinasabi ng prosecution, dahil ang prosecutor daw ay kabahagi ng hukuman, yung preliminary examination ay kabahagi na rin yon, ay hindi po. Sa tingin ko po, nagkaroon na ng desisyon ng 2 huwes, magistrado sa appeals chamber nung nauna ng issue kung dapat nga ba magpatuloy ang kaso ni Tatay Digong at 2 nagsabing wala ng jurisdiction kasi malinaw po dun sa teksto at saka sa intensyon ng hukuman na hindi naman po pwede na forever yung obligasyon na makipagtulungan ng mga estado na bumitiw na sa pagiging miyembro ng International Criminal Court. No? Kinakailangan talaga yung paghingi ng abiso para magpatuloy ng preliminary examination, maganap yan sa loob lamang ng 1 taon matapos magbitiw ang isang estado. Ngayon, bakit ba kinakailangan humingi ng abiso sa pre-trial chamber to begin with? Wala pong ganyang provision sa ating batas. No? Kasi ang pagko-conduct ng preliminary investigation, mga piskal lang po ang gumagawa niya. No? Kapag meron pong reklamo na either sinampa ng kapulisan o ng mga biktima. Yan po yung pagkakaiba talaga ng ICC sa proseso ng maraming bansa sa daigdig. Ang dahilan po kung bakit merong basbas ng pre-trial chamber sa kada galaw ng prosecutor ay nung pinag-uusapan po ang Rome Statute. No? Maraming bansa kasama na Amerikano na nagsasabi na wala kami tiwala dyan sa prosecutor na yan, makapangyarihan. Pwede niyang kasuhan ng isang nakaupong presidente or prime minister and yet wala naman siyang pananagutan. Kasi sa Amerika, ang mga prosecutor po ay halal ng taong bayan para magkaroon ng pananagutan. So, para lang maingganyo ang mga estado gaya ng Estados Unidos na sumapi sa ICC, binuo nila itong pre-trial chamber na walang po pwedeng gawin ng prosecutor na walang basbas ng pre-trial chamber. At ang kauna-unahang pagkakataon na kinakailangan kunin ng basbas ng hukuman ay para nga sa abiso na magtuloy sa preliminary investigation. Kaya nga po ang sinasabi namin, yung 1-year period reckon from dun sa kauna-unahang pagkakataon na merong hinihingi sa hukuman. At yan nga po ay yung basbas para magpatuloy sa paglilitis. Now, alam po natin na nakabinbin pa itong issue ng jurisdiction sa appeals chamber. Nauna na pong hininga ng posisyon ng appeals chamber ang parehong panig at nagsumiti naman po. Pero ang isang indikasyon na pinag-iisipan talaga ng appeals chamber itong issue ng jurisdiction ay matapos magbigay ng kanya-kanyang posisyon ng lahat ng panig ay humingi pa ng karagdagang obserbasyon
ang hukuman sa mga partido. No? At syempre, ulitin ko po, nung naunang pagkakataon na nagkaroon ng issue tungkol sa jurisdiction ng hukuman, 3 mahistrado nagsabi na merong jurisdiction ng hukuman, 2 mahistrado kasama ng chairman ng appeals chamber na mas bihasa sa larangan ng international law at international criminal law ay nagsabi na wala ng jurisdiction ang hukuman. So ako po, hindi ko naman sinasabing imposible, pero nakabinbin pa po yun ang issue ng jurisdiction. At kasi po, kung wala talagang jurisdiction, lahat po nitong mga pagdinig na gagawin ngayon, kasama itong confirmation of charges, ay mababaliwala. Kasi pag sinabi ng hukuman na no jurisdiction, uuwi na talaga si Tatay Digong, and that's the end of the matter. Nagtataka nga po ako kung bakit minadali ngayon ng pre-trial chamber itong patuloy ng confirmation of charges. Hindi ba ho kung ikaw naman ay gumagalang doon sa appeals chamber ng isang hukuman, aantay mo muna yung decision nila doon sa issue kung pwede bang magtuloy ang paglilitis in the first place. Dahil kung wala naman po talagang jurisdiction, wala nang paglilitis na mangyayari. Pero matigas po ulo talaga ng pre-trial chamber. Talagang, kumbaga, inuunahan na nila kung ano magiging desisyon ng appeals chamber para bagang sinasabi na nila na kumpiyansa kami na sususugan ng appeals chamber yung aming desisyon na meron kaming jurisdiction kaya patuloy na itong confirmation of charges na hindi naman po dapat. Isa pa pong nakakabahalang pangyayari ay kung nung kailan lamang dahil nga siguro dito sa kaso ni Tatay Digong, nagkaroon po ng bagong rule ang ICC na nagsasabi na ang service of warrant of arrest ay magiging confidential. So wala na po makakaalam kung sino po talaga ang merong warrant of arrest. Ang makakaalam lang yan ay sa parte ng ICC at ng estado na hinihingin o hinihingan ng kooperasyon para mahuli isang tao. Now, ang nakapagtataka po ay bagamat ito ay confidential information, abang ICC mismo ay sa publiko na meron pang 7 tao na co-perpetrators di umano ni Tatay Digong. Kasama na si Bongo, si Bato de la Rosa, si Chief Albayalde, at iba pang mga dating chief ng PNP, kasama na si Director Giran ng NBI. Ang nakapagtataka po dyan is, una-una, bakit ang hukuman mismo ang lumabag dun sa rule of confidentiality? Hindi natin maintindihan. At pangalawa, bakit linabag ang rule of confidentiality sa panahon na nag-aantay pa tayo ng desisyon ng appeals chamber doon sa issue of jurisdiction. Ulitin ko po kasi kapag nagdesisyon ang hukuman na no jurisdiction, uwi na po si Tatay Digong, case closed. So ano pa po ang didinggin ng ICC? Wala na po. At ako naman po talaga ay naniniwala na sa pamamagitan ng pananalangin at sa track record ng appeals chamber na nung minsan ay split bench po ang tawag dyan, 3-2. Kinakailangan na lang po natin isang mahistrado magbago ng isip at magsabi na walang jurisdiction at uuwi na po si Tatay Digong. Pero ngayon po, ipapatuloy po ang confirmation of charges at di umano ay ilalatag ng prosecution ang kanyang ebidensya para ipatunayan na may probable cause para doon sa 3 counts of crimes against humanity. Ang tanong, kung sapat-sapat talaga abogado ang ebidensya ng prosecution, bakit kinakailangan pang mag-advertise ang ICC para sa karagdagang ebidensya? Hindi ba ho kung sila ay kampante na meron na silang sapat na ebidensya para man lang sa probable cause kung hindi conviction beyond a reasonable doubt? Kasi yun po yung kinakailangang ebidensya para mapatunayan ang pagkakasala ng isang nasasakdal sa ICC, hindi na sila dapat mag-advertise. Pero katunayan po, nag-advertise sila. At ang ibig sabihin na yan, ay hindi pa sapat ang ebidensya na hawak nila, no, lamang kay Tatay Digong. Kaya may possibility rin po na ang hukuman ay magsasabi na hindi sapat ang ebidensya. Ang problema lang po ay talagang kapit sa patalim din po ang mga maestrado at mga prosecutor ng hukuman dahil nakasalalay kay Tatay Digong sa pagpapatuloy ng kaso ni Tatay Digong ang kanilang mga sweldo bilang empleyado at opisyalis ng ICC dahil gaya ng aking sinabi po, wala ng ibang kasong po pwedeng madinggin ang ICC dahil yung mga ibang mga akusado nila gaya ni Putin, gaya ni Netanyahu, hindi naman po nila maaresto. At in fact, ito nga si Putin dahil siya ay binigyan ng warrant of arrest na hindi naman po kasapi ang Russia sa ICC kahit kailan, ay nagdemanda rin sa lokal na hukuman na sa Russia laban sa mga maestrado na nag-issue ng warrant of arrest laban sa kanya. At alam niyo po, sa totoo lang, hindi ako magtataka kung gaya ng ginawa ng mga Amerikano na sapilitang dinukot si Maduro sa Venezuela,
baka ang mga Ruski naman sapilitan ding dumukot ng mga judges dito sa ICC bilang katugunan nga doon sa warrant of arrest na inisyu rin ng hukuman sa Russia laban dito sa mga mahistrado ng ICC. Pero ganyan po talaga, no, na ang isang hukuman na dapat ay binuo para magbigay katarungan sa mga pinaka malalang krimen na ginawa laban sa buong kadaigdigan ay ngayon ay lumalaban para sa kanyang survival at siyempre isa sa pamamaraan para magkaroon ng survival ay ang litisin ng gaya ni Tatay Digong. Nagkaroon kasi po ng matinding pagbabatikos laban sa prosecutor, naunang prosecutor ng ICC na taga-Afrika. At ang pagbabatikos dyan ay wala raw siyang ibang pinupuruhan kundi ang mga kababayan niya sa kontinento ng Afrika. At doon nga po nagsimula itong paghingi ng abiso na magpatuloy sa preliminary investigation labang kay Tatay Digong dahil yung taga-Africa na prosecutor ay kinakailangan sanggain yung mga paratang na pinupuruhan lang niya yung kanyang mga kapwa-Aprikano. Kaya nga niya tinuluyan itong si Tatay Digong. Na sa tingin ko ay reasonable dahil hanggang ngayon po meron pa rin banta ang buong African Union na sabay-sabay silang bibitiw. Ito po ay matapos umalis na sa ICC ang bansang Benin at lately yung isang bansa na kasapi ng European Union, no, ang Hungary ay nagbitiw na rin po bilang miyembro ng ICC at ang sabi ng presidente ng Hungary bumibitiw sila dahil ang hukumang ICC daw ay naging political court at hindi na po siya talaga patas na nagbibigay ng katarungan sa mga biktima ng mga pinakakarumal-dumal na krimen sa buong daigdigan. So anong inaasahan nating ebidensya na ilalatag? Well, siguro po maglalatag ang prosekusyon ng mga testimonya ng mga tao kung paano pinatay di umano ang mga ilang mamamayan bilang kabaghagi nga ng drug war. Pero ang tanong nga po, hindi lang yung issue ng patayan. Pwede mong mapruebahan ang patayan. Pero paano mo mapapruebahan na pinatay yung taong yon bilang kabahagi ng atake laban sa sibilyan? Samantalang yung mga napatay ay either nanlaban o talaga naman pong pinagdududahan na kasapi sa kalakalan ng pinagbabawal na droga. So yan po yung napakahirap patunayan, yung mens rea na tinatawag, yung state of mind na ang intensyon ay atakihin talaga ang sibilyan dahil sila ay sibilyan. Samantalang wala naman pong makapagsasabi na yung gawain ng mga pulis Pilipino laban sa mga pinaghihinalaan o di man kaya ay talagang nahuling sangkot sa pangangalakal ng pinagbabawal na droga ay isang atake laban sa mga inosenteng mga sibilyan. So makikita po natin ang testimonya, siguro yung mga gaya ni Matubato na alam natin na nagsasabi na siya ay kabahagi ng death squad na inutusan ni Tatay Digong. Pero ito Matubato po ay minsan pinakulong na ng Senado dahil nga po sa pagsisinungaling. Kaya nga po nakapagtataka kung bakit ang isang tao na nakulong na ng Senado dahil sa pagsisinungaling ay gagamitin pa rin ngayon ng ICC bilang testigo, no, labang kay Tatay Digong. O nga pala po, no, napabalita na mayroong 6 na Pilipino na dadalo ngayon sa paglilitis. Lilinawin ko lang po, hindi pa po sila kinikilalang bilang mga defense counsels ni Tatay Digong. Ang pagpunta po nila doon ay siguro mayroong pagsang-ayon ng pamilya para sila po ay magmasid ng masigurado na ang Tatay Digong ay hindi naman dehado pagdating doon sa aspekto na may kinalaman sa Batas Pilipinas. No? Pero hindi po sila po pwede magsalita, hindi po sila po pwede mag-object. The most that they can do is to take down notes and discuss it later on doon sa abogado ni Tatay Digong na si Nicholas Kaufman nga at yung kanyang mga kasama. So sa mga umaasa na sila po tatayo doon at magdidepensa kay Tatay Digong, hindi po. Dahil wala pa po silang formal entry of appearance at talagang kahit sino naman pong abogado ay hindi po pwedeng tumayo sa ICC nang hindi po kinikilala ng hukuman ahead of time. Si E.S. Medialdea po nung minsan kinilala bilang isang abogado ni Tatay Digong, siya naman po ay nagbitiw. At sa ngayon po, bagamat siya ay dadalo at magmamasid ng proceedings, ay hindi pa po siya kinikilala bilang abogado mismo ni Tatay Digong. Now, meron lang po ako isang issue na ako talaga ay naguguluhan. No? Kasi malinaw sa sinabi ni Tatay Digong, hindi na niya kinikilala ang jurisdiction ng hukuman. At yan ang dahilan kung bakit hindi na siya a-attend physically at wini-waive na niya yung right to be physically present. At saka hindi man lang niya i-avail yung right na sundan ang mga proseso sa video. Dahil nga po, wala siyang hindi niya kinikilala ang jurisdiction ng hukuman.
ako yung naguguluhan kasi kapag ganyan na po ang deklarasyon ni Tatay Digong, talagang hindi na kinakailangan mag-participate pa sa paglilitis. Pero sa tingin ko nga, dahil siya rin naman ay pumayag na protektahan ang kanyang karapatan ni Nicholas Kaufman, yung desisyon niya ay wala na akong pakialam sa hukuman, pero dahil kinakailangan na maprotektahan ang aking karapatan, nandyan pa rin ang aking abogado. No? So, yan ang desisyon naman ni Tatay Digong. Bagamat hindi niya kinikilala ang jurisdiction, ay nais pa rin niya maprotektahan ang kanyang mga karapatan sa paglilitis na yan. Dahil kung wala namang abogado dyan, ang gagawin ng hukuman ay mag-a-appoint ng court-appointed counsels at meron pong mga tinatawag na kumbaga parang PAW dyan sa ICC at kung hindi naman pribadong abogado ang magdedepensa sa karapatan ni Tatay Digong ay mga PAW lawyers kumbaga ng ICC ang magdedepensa. Siguro, minabuti lang ni Tatay Digong, miski hindi ko kinikilala ang jurisdiction ng hukuman nito, mas mabuti pa rin na maprotektahan pa rin ang karapatan sa pamamagitan ng mga pribadong abogado. Dahil kung titignan nyo nga yung argumento ng ICC kung bakit ang preliminary examination na gawain exclusively ng prosecution ay kabahagi daw ng mga proseso ng hukuman, ang dahilan lang ng pretrial chamber dahil kabahagi ang prosecutor ng ICC. So paano naman pagtitiwalaan ni Tatay Digong ang mga court-appointed defense counsels kung sinasabi nga nila na kabahagi ng hukuman ang lahat ng mga abogado dyan, ang prosecution at kasama na rin yung mga defense counsels na pwedeng italaga ng hukuman sa mga akusadong walang sariling mga abogado. So anyway, mamaya po inaasahan natin ang pagdinig ay mula alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Hindi ko po alam kung magbe-break sila. Sa Pilipinas po ay talagang asahan nyo na ang mga West ay magbe-break para magtanghalian. Pero hindi po tayo sigurado kung ang mga Europeans ay sanay. Pero ang mga dumidinig naman po ay hindi mga Europeans. No? Isang Romanian, isang Mexican, isang taga-Africa. No? So titignan po natin kung ang mga sitmura nila ay kayang tumagal hanggang alas 3 ng hapon. Pero malinaw po ang sabi ng hukuman, hindi po mag-extend beyond 3 p.m. ang confirmation of charges. Ang proseso nga pala binigyan ng panahon hanggang 1.5 oras ang prosecution, pagkatapos ang depensa, pagkatapos ang mga abogado ng biktima para sabihin ang kanilang mga submissions na tinatawag. At kasama sa submissions na yan, ano yung mga ebidensya na ipipresenta nila sa hukuman para mapatunayan hindi lang po yung probable cause, kung hindi na rin yung proof beyond reasonable doubt pagdating na po sa paglilitis ng kaso. Anyway, inaasahan po natin na ang deputy prosecutor ang siyang tatayo para sa prosecutor kasi nga po yung prosecutor ng ICC ay panandali ang suspendido dahil sa nagaganap na investigasyon sa sexual misconduct. No? At sa panig naman ng kampo ni Tatay Digong, nandiyan po si Nicholas Kaufman no, na siyang tatayo. Now, sa parte ng mga biktima, hindi po tayo sigurado kung sino magsasalita kasi merong mga Pilipinong kinilala bilang abogado ng mga biktima pero hanggang ngayon po ay ino-oppose ng kampo ni Tatay Digong. No? So sa tingin ko, yung Counsel for Victims na nakatalaga mismo sa ICC ang magsasalita at walang pagkakataon yung mga Pilipinong abogado magsalita. No? Na sa tingin ko ay sa tingin ko ay nasa hukuman na talaga kung sino dapat magbigay representasyon sa mga biktima at siyempre kung sino magiging representative ng mga biktima, yan ay dapat ikonsidera rin yung kagustuhan ng mga biktima. So malalaman natin kung sino talaga with finality ang tatayo bilang abogado ng mga biktima bagamat na-deny na ng pretrial chamber yung pagtutol ng kampo ni Tatay Digong doon sa mga Pilipino na tatayong mga abogado ng biktima. Now, ang pagkakaiba po sa atin, no? Ang pagkakaiba sa atin, ang pagsampa ng isang criminal case, meron din kasamang kasong sibil para nga doon sa karapatan na nalabag ng mga biktima. Dito po, hinihiwalay po yan, bagamat meron din talagang aspeto ng reparation na tinatawag kapag sila ay lumabag sa batas na pang-internasyonal. Ang karapatan ng mga biktima na madinig ay para naman dun sa kanilang karapatan na mabigyan ng pagkakataon na madinig kung anuman ang kahit anong saloobin nila. Ibig sabihin, hindi nababaliwala ang karapatan ng mga biktima. No?
Dahil dito naman sa Pilipinas po, ang biktima ay private complainant, no? Siya ay kinakailangan bilang testigo dahil kung walang nagrereklamo, walang kaso. Pero dito naman po sa ICC, kinikilala ang karapatan ng biktima. Unang-una na makilala bilang biktima at pangalawa, magkaroon ng reparation. Ang reparation po, hindi lang po yung pagbabayad ng daños. Yan po ay ibalik yung mga panahon bago sila naging biktima ng karapatan, paglabag ng kanilang mga karapatan, at kasama na po dyan ang pagbayad ng kompensasyon kung kinakailangan, dahil alam naman natin ang kompensasyon ay isang paraan para nga makabangon sa mga karumaduman na epekto ng krimen sa biktima. Well, anyway, ngayon po ay day 1 of confirmation of charges. Ito po, ulitin ko, ay hindi kabahagi ng paglilitis. Ito po ay katumbas ng preliminary investigation sa ating proseso kung saan titignan ng mga mahistrado ng pre-trial chamber kung meron bang probable cause o sapat na ebidensya para magpatuloy ang kaso sa full-blown na paglilitis. At 4 na araw pong linaan na kukumanit ng ICC para dito sa confirmation of charges. Sa 2 unang araw, inaasahan natin na puro argumento lamang ang gagawin ng mga abogado ng mga partido, ng prosecution, ng depensa at ng biktima. At sa 2 araw na susunod ay magkakaroon ng representative sample witnesses para makita naman ng hukuman kung tatayo nga ba o hindi ang kaso sa hukuman. Now, kung patas po ang laban, tingin ko po medyo mahihirapan ang hukuman o ang prosecution na patunayan ng probable cause kung patas ang laban. Kasi nga po, ito namang drug war, wala namang magsasabi na yan ay pag-atake sa mga sibilyan dahil sila ay mga inuseteng sibilyan. Yan nga po ay obligasyon ng Estado na labanan ang mga tao nasa likod ng pinagbabawal na droga dahil yan po ay nakakasira sa buhay ng ating mga pamamayan. No? So, yan po talaga yung mabigat na burden ng prosecution na paano magiging pag-atake sa inosenteng sibilyan ang drug war, gayong yan po ay lehitimong akto ng isang estado sa pangangalaga ng kapayapaan at good order sa kanyang teritoryo. Pero makikita po natin kung anong ebidensya ang gagawin nila dyan. Now, tayo po ay mag-broadcast live ng paglilitis. In fact, magsisimula po ang paglilitis 8 minutes from now, pero meron pong time lag. Merong 30-minute time lag po bago tayo makapag-connect doon sa live stream ng hukuman. Tayo po will be connected by live stream dahil tayo po ay naging kabahagi na isang wire service na sa pag-cover ng event nito. No? At ako naman po, pinabuti ko na nasa labas ng hukuman nang sa ganon, habang nagpapatuloy ang paglilitis, po pwede tayo magbigay eksplanasyon kung anong nangyayari sa loob ng hukuman nang lalong maintindihan ng ating mga kababayan ang pangyayari sa loob ng hukuman. So, bagamat tayo po ay panandali ang mawawala dito sa broadcast nito para tayo magkaroon ng live hookup na, no? Pero meron pong delay sa live hookup ng mga 30 minutes. Miski mawala po tayo ngayon, in half an hour time, we will go live doon sa paglilitis. At dahil tayo po ay nasa labas naman ng hukuman, pwede natin i-explain kung anong nangyayari sa loob ng hukuman. Huwag po kayong bibitiw sa ating special coverage ng paglilitis ni Tatay Digong. Pwede rin po kayong magtanong, isulat nyo lang po mga tanong ninyo sa comment section at tayo po ay susubukan nating sagutin lahat ng inyong mga katanungan dahil ang ating tanging pakay ngayon ay para mas lalong maintindihan ng taong bayan kung anong nangyayari dito sa paglilitis ni Tatay Digong. So sama-sama po nating susubaybayan itong paglilitis na ito. Ito po ay magsisimula in 6 minutes pero hindi po in real time ang broadcast natin. There will be a time delay po. Hindi ko alam kung 15 minutes or 20 minutes ang time delay. No? Pero at most po yan 30 minutes. No? At mapapanood din po natin yan dito mismo sa ating Facebook at sa ating YouTube ang paglilitis. So, ngayon po, panandalian tayong magpapaalam pero babalik po tayo siguro in 15 to 30 minutes to bring you live the proceedings dyan po sa loob ng International Criminal Court. Okay po? At maraming salamat po sa inyong pagtangkilik ngayong umaga. Babalik po tayo ha. Ulitin ko po, babalik tayo 15 to 30 minutes para po ibigay sa inyo ang live coverage ng paglilitis ni Tatay
Digong. Okay? Maraming salamat po sa inyo at hanggang sa susunod na 15 to 30 minutes, babalik po tayo with the live broadcast. Salamat po muli. See you later.